Sa gabing iyon, hindi lamang ulan ang bumuhos sa bubong ng mansyon ng mga Mondragon, kundi pati na rin ang huling pag-asa ng aking puso. Kasabay ng malakas na dagundong ng kulog ay ang pagkadurog ng aking mundo nang marinig ko ang mga salitang tumapos sa lahat. Pirmahan mo ito, Tala, dahil wala ka ng silbi sa pamilyang ito. Ang asawa ko, ang ama ng dinadala ko sa aking sinapupunan, ay nakatingin sa akin na tila ako ay isang basahan na nais na niyang itapon. Inakala nilang katapusan ko na yon nang itaboy nila ako sa dilim at lamig. Ngunit nagkamali sila. Ang babaeng pinalayas nila nang walang awa ay babalik bilang isang apoy na tutupok sa kanilang lahat. Sapat na ang 5 milyon, Rafael. Mas malaki pa yan kaysa sa kikitain ng babaeng yan sa buong buhay niya bilang anak ng mangingisda. Ang mga salitang yon ay tumago sa makapal na pinto ng Nara at sumaksak ng diretso sa dibdib ni Tala. Nakatayo siya sa labas ng opisina ng kanyang asawa. Ang mga paa ay tila nakadikit sa malamig na marmol ng sahig. Sa kanyang mga kamay ay mahigpit niyang yakap ang isang kahon na naglalaman ng barong Tagalog na gawa sa pinakamahal na pinya. Ilang buwan niyang pinagpuyatan ang pagbuburda nito. Bawat tahi ay inalay niya para sa kanilang ikatlong anibersaryo. Ang kanyang mga daliri ay puno ng maliliit na sugat at kalyo mula sa karayom. Mga munting sakripisyo na akala niya ay may halaga. Ngunit sa isang iglap, ang halaga pala ng kanyang pagmamahal at pagkatao sa paningin ng kanyang biyenan ay may katumbas lamang na presyo. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa koridor ng mansyon ay tila naging lason na sumasakal sa kanya. Nais niyang takpan ang kanyang mga tainga, ngunit nagpatuloy ang malupit na boses ni Doña Celestina mula sa loob. Kailangan natin ang koneksyon ng pamilya ni Bianca para maisalba ang kumpanya. Pumayag na ang daddy niya na mag-invest, pero sa isang kondisyon, dapat ay malaya ka na. Pirmahan mo na ang annulment papers, huwag kang mag-alala, madali lang paalisin si Tala. Wala naman siyang mapupuntahan. Hinintay ni Tala ang pagtutol ni Rafael. Hinintay niyang ipagtanggol siya ng lalaking nangako sa harap ng dambana na mamahalin siya sa hirap at ginhawa. Ngunit ang tanging narinig niya ay ang mabigat na katahimikan na sinundan ng tunog ng pluma na gumuguhit sa papel. Ang bawat segundong lumipas na walang pagtutol mula sa kanyang asawa ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sampal. Kusa nang bumukas ang pinto dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay. Tumambad sa kanya ang mag-ina. Si Doña Celestina na nakaupo sa tila tronong silya nito ay hindi man lang nagulat. Sa halip, tinaasan siya nito ng kilay, puno ng paghamak at tagumpay. Si Rafael naman ay mabilis na nag-iwas ng tingin at tumalikod, hindi makayanan ng bigat ng panunumbat sa mga mata ng kanyang asawa. Binitiwan ni Tala ang kahon ng regalo sa ibabaw ng lamesa. Wala itong nilikhang ingay, ngunit parang bombang sumabog ang presensya nito sa pagitan nilang mag-asawa. Dahan-dahan niyang inalis ang takip at inilabas ang barong. Ang telang iyon ay saksi sa kanyang mga puyat, sa kanyang gutom para lang makabili ng mamahaling sinulid, at sa kanyang wagas na pag-asa na balang araw ay matatanggap din siya ng pamilyang ito. Ganito na lang ba yon, Rafael? Ang tanong ni Tala ay basag at halos pabulong, ngunit punong-puno ng hinagpis. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, pinagsilbihan ko kayo, tiniis ko ang lahat ng panghahamak, at ngayon, ipagpapalit mo ako dahil lang kailangan ng kumpanya niyo ng pera? Humarap sa kanya si Doña Celestina bago pa man makasagot ang anak nito. Inihagis ng matanda ang isang makapal na folder sa harapan ni Tala. Ang mga papel ay kumalat sa makintab na mesa. Bawat pahina ay naglalaman ng katapusan ng kanilang pagsasama. Huwag kang magdrama, Tala. Negosyo ito. At sa negosyo tinatanggal ang mga asset na walang pakinabang. Kunin mo ang tseke at umalis ka na. Huwag mo nang hintayin na ipakaladkad pa kita sa mga gwardiya. Napatingin si Tala kay Rafael.
Nagmamakaawa ang mga mata. Lumapit siya at hinawakan ang braso ng asawa, umaasang may natitira pang pagmamahal dito. Rafael, magkakaanak na tayo. Buntis ako. 7 buwan na. Ito ang apo ninyo. Natigilan si Rafael. Dahan-dahan itong humarap at sa isang saglit, nakita ni Tala ang gulat at takot sa mga mata nito. Ngunit bago pa man makapagsalita ang asawa, humalakhak ng mapakla si Doña Celestina. Ang tawa ng matanda ay matulis at walang puso. Buntis? Sigurado ka bang kay Rafael yan? Isang hamak na anak ng mangingisda ang tatay mo, Tala. Marami kang kilalang lalaki sa pantalan bago ka namin pinulot sa lusak. Paano kami makakasigurong dugoon ng mga Mondragon ang laman ng tiyan mo? Baka naman ginagamit mo lang yan para makahutot ng mas malaking pera. Ang paratang na yon ay sumira sa huling hibla ng pagtitimpi ni Tala. Ang dugo ay umakyat sa kanyang ulo at naramdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi dahil sa takot, kundi sa matinding galit na ngayon lamang niya naramdaman. Tiningnan niya si Rafael, naghihintay na ipagtanggol nito ang dangal ng kanilang anak. Ngunit yumuko lamang ang lalaki at bumulong ng mga salitang dumurog sa kanya ng tuluyan. Umalis ka na, Tala. Sumunod ka na lang kay Mama. Sa sandaling iyon, namatay ang Tala na kilala nila. Ang babaeng martir, ang asawang sunod-sunuran, ay naglaho kasabay ng pagtulo ng kanyang luha. Pinunasan niya ang kanyang pisngi gamit ang likod ng kanyang palad na puno ng peklat. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang nanginginig na kalamnan. Hindi niya kinuha ang tseke. Sa halip, kinuha niya ang bolpen. Walang atubili niyang pinirmahan ang mga papel. Ang bawat guhit ng kanyang pirma ay tila paglilibing sa kanyang nakaraan. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inayos ang gusot sa kwelyo ng barong Tagalog na nasa mesa. Hinaplos niya ang borda ng pangalan ni Rafael dito, isang huling haplos ng pamamaalam. Sana maging masaya ka sa bago mong buhay, Rafael, at sana sa bawat suot mo ng mga damit na binili ng pera ninyo, hindi mo maramdaman ang lamig ng pagtataksil mo. Humarap siya kay Doña Celestina. Wala nang takot sa kanyang mga mata, kundi isang nakakabinging lamig. Tandaan niyo ang gabing ito, dahil ito ang huling beses na makikita ninyong umiiyak ang anak ng mangingisda. Tumalikod si Tala at naglakad palabas. Narinig niya ang sigaw ni Doña Celestina na tumatawag ng gwardiya, ngunit hindi na siya lumingon. Paglabas niya sa malaking pinto ng mansyon, sinalubong siya ng malakas na ulan at hangin. Ang kalangitan ay tila nakikiramay sa kanyang pighati. Wala siyang dalang payong, wala siyang dalang pera, at ang tanging yaman niya ay ang buhay na pumipintig sa kanyang sinapupunan. Bumigat ang kanyang mga hakbang habang tinatahak ang mahabang driveway. Ang ulan ay humahampas sa kanyang mukha, na para bang nais siyang gisingin sa isang masamang panaginip. Ngunit hindi ito panaginip. Sa bawat patak ng ulan na humahalo sa kanyang luha, isang pangako ang nabubuo sa kanyang isipan. Ang bakal na tarangkahan ay dahan-dahang sumara sa kanyang likuran na tila nagsasabing wala na siyang babalikan. Yakap ang kanyang tiyan, naglakad si Tala palayo sa liwanag ng mansyon, patungo sa madilim at walang katiyakang lansangan. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa gitna ng ulan? Iba ang bangis ng ulan sa Maynila kumpara sa probinsya. Kung sa Iloilo ay may halong amoy ng dagat at asin ng hangin, dito ay amoy usok at basurang pilit tinatakpan ng baha. Ilang oras na akong naglalakad, hila-hila ang aking mga paang, tila gawa sa tingga. Ang bawat hakbang ay isang pakikipagbuno sa grabidad at sa pagod na unti-unting lumalamon sa aking diwa. Kakarating ko lang mula sa mahabang biyahe. Sa bus, ang kakarampot na perang naitago ko sa ilalim ng suwelas ng aking sapatos ay naipambayad na sa pamasahe. Wala akong dalang maleta, wala akong dalang payong. Ang tanging yaman ko
ay ang suot kong manipis na duster at ang sanggol na sumisikad sa aking sinapupunan na tila nagrereklamo sa lamig na tumatagos sa aking balat. Napadpad ako sa isang madilim na eskinita sa Quiapo. Ang mga ilaw ng poste ay pundido at ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga sasakyang dumaraan sa malayo. Yakap-yakap ko ang aking tiyan, pilit na ibinibigay ang natitirang init ng aking katawan sa aking anak. Kumapit ka lang, anak. Malapit na tayo. Hahanapin natin si Tita Salve. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ngunit tila bingi ang langit sa gabing iyon. Mula sa dilim, naramdaman ko ang mabibigat na yabag sa aking likuran. Bago pa man ako makalingon, isang kamay ang humablot sa maliit na pouch na nakasabit sa aking leeg. Iyon na lamang ang natitira kong pag-asa. Nandoon ang aking ID at ang kapirasong papel kung saan nakasulat ang address ng kaibigan ng aking ina. Wag! Parang awa niyo na. Ang sigaw ko ay naging garalgal na bulong dahil sa panghihina. Sinubukan kong agawin pabalik ang pouch, ngunit ang lakas ko ay tila isang tuyong dahon laban sa hangin. Sa isang malakas na tulak, bumagsak ang aking katawan sa basang semento. Naramdaman ko ang pagkayod ng magaspang na kalsada sa aking mga palad at tuhod. Ang magnanakaw ay mabilis na tumakbo palayo. Dala ang huli kong koneksyon sa kaligtasan. Naiwan akong nakadapa sa putikan. Ang tubig ulan ay humalo sa dugo, sa aking mga gasgas at sa luhang walang tigil sa pagdaloy. Gusto ko nang sumuko. Gusto ko nang ipikit ang aking mga mata at hayaang tangayin ako ng baha. Napakadali sanang bitawan na lang ang lahat. Wala akong kwenta. Wala akong silbi. Tama si Doña Celestina. Isa lang akong basahan, ngunit biglang gumalaw ang sanggol sa aking tiyan. Isang malakas na sipa. Isang paalala na hindi na lang ito tungkol sa akin. Dahan-dahan, gamit ang huling patak ng lakas, pinilit kong itulak ang aking sarili patayo. Ang bawat galaw ay parang paghatak sa bundok. Napahawak ako sa pader. Ang magaspang na semento ay kumayod sa aking balat habang ginagawa kong saklay ang pader para makahakbang. Naglakad ako ng walang direksyon. Ang paningin ko ay nagsisimula ng manlabo dahil sa gutom at lagnat. Ang mga ilaw sa paligid ay nagiging malabong mga bituin na umiikot. Hanggang sa matanaw ko ang isang lumang karatula na kumpas-kumpas dahil sa hangin. Salves Modiste. Ang ilaw sa loob ay aandap-andap, ngunit para sa akin, iyon ang pinakamaliwanag na parola sa gitna ng dagat. Humakbang ako palapit sa pinto, ngunit bago pa man ako makatok, bumigay na ang aking mga tuhod. Ang huli kong naramdaman ay ang malamig na semento sa aking pisngi at ang amoy ng lumang tela at alikabok na sumalubong sa aking ilong. Nagising ang diwa ko nang maramdaman ko ang mainit na mga kamay na dumadampi sa aking noo. May boses ng isang babae, puno ng pag-aalala at takot. Diyos ko, gising ka ba? Miss, tulungan niyo ako. Dalhin natin siya sa loob. Isang pamilyar na mukha ang sumalubong sa aking nanlalabong paningin. Isang ginang na may mga mata na puno ng habag. Mga matang katulad ng sa aking ina. Napansin ng ginang ang kwintas na suot ko. Isang simpleng agimat na gawa sa kabibe na bigay ni inay bago siya namatay. Nanlaki ang mga mata nito at napatakip ng bibig. Ang kwintas na ito. Maring, ikaw ba ang anak ni Maring? Hindi na ako nakasagot. Ang dilim ay tuluyan ng lumamon sa akin. Nang imulat ko muli ang aking mga mata, wala na ako sa lansangan. Puti ang paligid. Masakit ang ilaw. Amoy gamot at alkohol. Nasa ospital ako. Sinubukan kong bumangon, ngunit parang hinihiwa ang aking tiyan. Napahawak ako sa aking puson. Wala na ang bigat. Wala na ang umbok. Anak ko. Nasaan ang anak ko? Ang sigaw ko ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Mabilis na lumapit ang isang doktor at isang nurse upang pigilan ako sa pagbangon. Sa gilid,
Nakita ko si Tita Salve, mugto ang mga mata at hawak ang aking kamay ng mahigpit. Mrs., huminahon po kayo, ang sabi ng doktor sa seryosong tono. Nanganak na po kayo sa pamamagitan ng emergency cesarean section. Buhay ang batang lalaki. Nakahinga ako ng maluwag, ngunit panandalian lang yon. Dahil nakita ko ang tinginan ng doktor at ni Tita Salve. Isang tinginan na nagbabadya ng masamang balita. Isang tinginan na mas malamig pa sa ulan sa labas. Pero Mrs., kailangan niyo pong magpakatatag. Pagpapatuloy ng doktor, ang boses ay mababa at maingat. Masyado siyang maliit at may nakita kaming problema sa puso niya. May butas ang puso ng baby niyo. Kung hindi siya maoperahan agad, hindi niya aabuti ng umaga. Sa sandaling iyon, tila gumuho ang langit sa ikalawang pagkakataon. Ang bagyo sa labas ay tumigil na. Ngunit sa loob ng puso ni Tala, nagsisimula pa lang ang tunay na dilubyo. Sa loob ng Neonatal Intensive Care Unit, ang tanging maririnig ay ang maindayog na tunog ng mga makinang sumusuporta sa buhay ng mga sanggol. Para kay Tala, ang bawat hudyat ng monitor na nakakabit sa kanyang anak ay tila orasan na bumibilang sa natitira niyang oras. Nakadikit ang kanyang palad sa malamig na salamin ng incubator. Sa loob nito ay naroon si Araw. Napakaliit, kulubot ang balat, at puno ng mga tubo, ang munting katawan. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Tila hirap na hirap humigop ng hangin sa mundong hindi pa handang tumanggap sa kanya. 5 milyon. Iyon ang presyo ng buhay ng kanyang anak. Isang halagang hindi niya kikitain kahit magtrabaho siya ng 10 habang buhay bilang mananahi. Nanginig ang mga kamay ni Tala habang dinudukot ang huling barya sa kanyang bulsa. Wala na siyang ibang pagpipilian. Nilunok niya ang natitirang dignidad at nagtungo sa payphone sa dulo ng pasilyo. Kabisado pa rin ng kanyang mga daliri ang numero ng telepono sa opisina ni Rafael. Ang numerong dati ay tinatawagan niya upang tanungin kung anong ulam ang gusto nito pag-uwi. Ilang ring pa lamang ay may sumagot na sa kabilang linya. Ngunit hindi ang baritong boses ni Rafael ang sumalubong sa kanya, kundi ang matinis at maarting tinig ng isang babae. Hello? Sino to? Istorbo naman Nanigas ang lalamunan ni Tala. Kilala niya ang boses na yon. Si Bianca. Bianca, si Tala ito. Pwede ko bang makausap si Rafael? Parang awa mo na. Tungkol lang ito sa anak namin. Nasa ospital kami ngayon. Isang matagal at nakaiinsultong katahimikan ang namagitan. Pagkatapos ay narinig ni Tala ang mahina, ngunit malinaw na pagtawa ni Bianca. "Oh, Tala, buhay ka pa pala? Sorry, but Raf is currently unavailable. Sinusukat niya kasi ang tuxedo niya para sa engagement party namin next week. Alam mo naman, gusto ni Tita Celestina na perfect ang lahat. Ayaw namin ng bad vibes." Parang sinaksak ng yelo ang dibdib ni Tala. Habang nakikipagbuno si Araw kay kamatayan sa loob ng incubator, ang ama nito ay nagsusukat ng damit para sa isang marangyang pagdiriwang. Bianca, nagmamakaawa ako. May butas ang puso ng bata. Kailangan niya ng operasyon. Kahit kaunti lang. Kahit pautang lang. Babayaran ko kayo. Magpapaalila ako sa inyo. Kahit ano gagawin ko. Narinig ni Tala ang pagbuntong hininga ni Bianca. Tila bagot na sa usapan. Look, Tala, wala kaming obligasyon sa'yo. At pwede ba? Stop calling this number. Stress is bad for the skin. At ayaw ni Raf na nakikita akong stress. Bye. Naputol ang linya. Ang tunog ng dial tone ay tila ang pinakamalungkot na musika sa buong mundo. Dahan-dahang ibinaba ni Tala ang telepono. Napaupo siya sa sahig ng ospital, yakap ang kanyang mga tuhod. Walang lumabas na luha sa kanyang mga mata. Ubos na. Ang tanging natira ay isang malalim na hukay sa kanyang dibdib kung saan dati nakatira ang kanyang puso. Bumalik siya sa waiting area, tulala. Doon niya nadatnan si Tita Salve na may kausap na isang lalaking nakasuot ng pormal na damit.
Ang lalaki ay may bitbit na itim na briefcase at may awtoridad sa kanyang tindig. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng paggalang nang bumaling kay Tala. Tala, iha, malumanay na tawag ni Tita Salve. Ito si Attorney Alon Reyes. May mahalaga siyang sadya sa'yo. Tumayo si Tala, bagaman nanginginig pa ang kanyang mga tuhod. Inabot ng lalaki ang kanyang kamay. Ang palad nito ay mainit at matatag, kabaligtaran ng lamig na naramdaman niya kanina sa telepono. Mrs. Mondragon. O dapat ko bang sabihing Binibining Serrano? Panimula ng abogado. Matagal ko na po kayong hinahanap. Ako po ang dating estudyante at pinagkakatiwalaan ng inyong lolo, si Don Amado Serrano. Kumunot ang noo ni Tala. Ang alam niya lang sa kanyang lolo ay isa itong simpleng manghahabi na namatay na mahirap. Wala po kaming pera, attorney. Kung maniningil kayo ng utang ng lolo ko, wala akong maibibigay. Umiling si Alon at binuksan ang briefcase. Inilabas niya ang isang luma at kupas na notebook na balot ng katad at isang dokumento ng bangko. Hindi utang ang iniwan niya, Tala, kundi isang pamana. Ang lolo mo ang orihinal na lumikha ng black formula, ang sikretong timpla ng tina at paraan ng paghabi na nagpasikat sa mga tela ng Mondragon. Ninakaw ito ni Doña Celestina sa kanya noon sa pamamagitan ng panlilinlang, pero hindi nakuha ng matanda ang kompletong proseso. Ang tunay na formula ay nasa notebook na ito. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Ang notebook na yon ay lagi niyang nakikitang hawak ng kanyang ina noon. Akala niya ay mga recipe lang ng luto ang laman yon. At hindi lang yon. Dagdag ni Alon habang inaabot ang isang tseke. Bago namatay ang lolo mo, lihim siyang nagtabi ng pondo sa isang trust fund na lumago sa loob ng 30 taon. Hinihintay lang ng bangko na lumitaw ang tamang tagapagmana. Sapat ito para sa operasyon ng anak mo at para simulan mong bawiin ang lahat ng kinuha sa inyo. Kinuha ni Tala ang tseke. Ang halagang nakasulat doon ay nakakahilo. Sapat na ito para bilhin ang buong ospital. Sapat na ito para hindi na siya muling yumuko kahit kanino. Tiningnan niya si Tita Salve na tumango habang umiiyak sa tuwa. Tiningnan niya si Attorney Alon na naghihintay ng kanyang desisyon. At sa huli, tiningnan niya ang pintuan ng NICU. NICU kung saan naroon ang kanyang anak. Ang mahinang Tala, ang Tala na nagmamakaawa sa telepono kanina, ay unti-unting namamatay sa sandaling iyon. Pumasok si Tala sa banyo ng ospital. Humarap siya sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng payat, maputla at may mahabang buhok na laging nakatali ng maayos. Ang ayos na gusto ni Rafael dahil mukha daw siyang desente at masunurin. Kinuha niya ang gunting mula sa kanyang bag, ang gunting na ginagamit niya sa pananahi. Hinawakan niya ang kanyang mahabang buhok sa isang kamay. Para kay Rafael ang buhok na ito. Para sa pamilyang Mondragon ang mukhang ito. Sa isang mabilis at mariing galaw ng gunting, pinutol niya ang tali ng kanyang nakaraan. Nalaglag sa lababo ang mahahabang hibla ng itim na buhok. Ang bawat gupit ay pagpapalaya. Gupit para sa mga pang-iinsulto. Gupit para sa pagpapalayas. Gupit para sa pagmamakaawa. Nang matapos siya, iba na ang babaeng nakatingin sa salamin. Ang buhok niya ay maiksi na, hanggang panga. Matalimang tabas na nagpapalitaw sa kanyang matangos na ilong at matatalim na mata. Wala na ang maamong may bahay. Ang nakatayo doon ay isang ina na handang pumatay at mamatay para sa kanyang anak. Hinawakan niya ang kanyang tiyan kung saan nanggaling si araw. Wala nang tala. Bulong niya sa sarili. Ang boses ay matatag at puno ng yelo. Simula ngayon, ako na si Amihan at sisiguraduhin kong ang hanging dala ko ay magpapabagsak sa inyong lahat. Lumabas siya ng banyo, ang takong ng kanyang sapatos ay lumilikha ng tunog na puno ng determinasyon sa sahig ng ospital. Hinarap niya si Attorney Alon. Attorney,
Ipaschedule na natin ang operasyon ng anak ko. At pagkatapos, ituro mo sa akin kung paano patakbuhin ang imperyo na dapat ay sa amin. Lumipas ang 5 taon na tila isang kisap mata para sa iba, ngunit isang mahaba at mabagal na pagpapanday para kay Tala. Ang panahon ay hindi naging malupit sa kanya. Sa halip, ito ang naging pait na umukit sa kanya upang maging isang obra maestra. Sa loob ng isang marangyang opisina sa tuktok ng pinakamataas na gusali sa Makati, nakatayo ang isang babaeng hindi nakilala bilang ang api-apihang asawa, kundi bilang si Miss Amihan, ang misteryoso at iginagalang na CEO ng Amihan Global Textiles. Mula sa kanyang kinalalagyan, tanaw niya ang buong lungsod na tila mga langgam sa ibaba. Ang kanyang suot na puting coat ay walang kahit isang gusot at ang kanyang buhok na dati nakatali ng mahigpit ay ngayon himalaya ng nakalugay, bagsak at makintab na parang itim na seda. Hawak niya ang isang tasa ng tsa. Ang init nito ay hindi sapat upang tunawin ang yelo na bumabalot sa kanyang puso. Samantala, sa labas ng kanyang opisina, kanina pa, hindi mapakali si Rafael Mondragon. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang kanyang relo. Ang bawat pag-usad ng kamay ng orasan ay tila patak ng lason sa kanyang pasensya. 2 oras. 2 oras na siyang pinaghihintay ng sekretarya ni Miss Amihan. Dati, ang pangalan ng mga Mondragon ay sapat na upang magbukas ang anumang pinto sa Iloilo at Maynila. Ngunit ngayon, tila isa na lamang itong lumang apelyido na unti-unting kinakain ng anay at utang. Mr. Mondragon. Napatingala si Rafael nang tawagin siya ng sekretarya. Mabilis siyang tumayo at inayos ang kanyang gusot na suit. Ang kanyang mukha, na dati puno ng yabang at kumpiyansa, ngayon ay may kabahid na ng pagod at desperasyon. Ang kumpanya ng kanyang pamilya ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang kanilang mga tela ay tinatanggihan ng mga international buyers dahil sa mababang na kalidad at ang tanging pag-asa nila ay ang makipagsosyo sa Amihan Global. Ang kumpanyang biglang sumikat dahil sa pagbuhay nito sa mga sinaunang teknik ng paghahabi. Pwede na po kayo ngayong pumasok, sabi ng sekretarya na may tipid na ngiti. Huminga ng malalim si Rafael bago pinihit ang seradura ng malaking pinto. Pagpasok niya, sinalubong siya ng lamig ng aircon at ang amoy ng mamahaling sampagita oil. Ang opisina ay moderno at minimalist, walang labis na palamuti, ngunit sumisigaw ng kapangyarihan. Sa dulo ng mahabang mesa, nakatalikod ang babae, nakatingin sa bintana. Miss Amihan, panimula ni Rafael, medyo garalgal ang boses. I'm Rafael Mondragon of Mondragon Textiles. Thank you for finally seeing me. Dahan-dahang humarap ang babae. Sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Rafael. Ang tasa ng tsaa na hawak ng babae ay dahan-dahang lumapat sa platito. Lumilikha ng isang matinis, ngunit eleganteng tunog na bumasag sa katahimikan. Napahawak si Rafael sa sandalan ng silya upang hindi siya matumba. Ang mukha ng babaeng nasa harapan niya ay ang mukha ring madalas dumadalaw sa kanyang mga bangungot sa nakalipas na 5 taon. Ang matangos na ilong, ang hugis ng mga mata, ang kurba ng labi. Ngunit may mali. Ang babaeng ito ay hindi ang Tala na kilala niya. Ang Tala na kilala niya ay laging nakayuko, laging humihingi ng paumanhin at laging suot ang mga lumang damit. Ang babaeng ito ay nakataas ang noo, ang balat ay kumikinang sa alaga, at ang mga mata ay may talim na kayang humiwa ng bakal. Tala, ang bulong ni Rafael, halos hindi lumabas ang hangin sa kanyang lalamunan. Ikaw ba yan? Tumagilid ang ulo ng babae at ngumiti ng tipid. Isang ngiting hindi umaabot sa mga mata. Excuse me? Ang sagot nito sa isang boses na malamyos, ngunit malamig. I think you are mistaken, Mr. Mondragon. I am Amihan Serrano,
Please have a seat. Napalunok si Rafael. Ang apelyidong Serrano ay karaniwan. At ang mukha, baka nga nagkakamali lang siya. Siguro ay dala lang ito ng kanyang guilty conscience at ng pagod. Umupo siya ng dahan-dahan, hindi maalis ang tingin sa babae. I apologize, Miss Amihan. You look exactly like my ex-wife. Tumaas ang isang kilay ni Amihan habang nagsasali ng kape mula sa silver pot. Is that a compliment or an insult, Mr. Mondragon? Based on the rumors regarding how your family treated her, I assume she didn't look very presidential. Namutla si Rafael. Mabilis kumalat ang balita. At mukhang alam ng babaeng ito ang madilim na kasaysayan ng kanyang pamilya. It's complicated, ang mahinang sagot niya. Inilapag ni Amihan ang tasa ng kape sa harapan ni Rafael. Ang usok nito ay may dalang pamilyar na amoy. Barako na may halong kapirasong cinnamon. Black coffee. 2 cubes of sugar. No cream. Tama ba? Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Paano nalaman ng estrangherong ito ang timpla ng kape na tanging si Tala lang ang nakakaalam noon? Tinitigan niya ang tasa, ang kanyang mga kamay, ay nagsimulang manginig. How did you know? Sumandal si Amihan sa kanyang swivel chair at pinag-cross ang kanyang mga binti. Ang kilos niya ay puno ng grasya at kapangyarihan. I do my research, Mr. Mondragon. Bago ako makipag-negotiate, inaalam ko ang lahat tungkol sa taong kaharap ko. Mula sa kanilang mga asset hanggang sa kanilang maliliit na bisyo. Drink! You look like you need it. Ininom ni Rafael ang kape. Ang lasa ay humaplos sa kanyang lalamunan, nagdadala ng isang masakit na nostalgia. Ito nga ang timpla ni Tala. Eksakto. Ngunit paano? Nalilito na ang kanyang isip. Let's cut to the chase. Basag ni Amihan sa kanyang pagmumuni-muni. Your company is sinking. Your fabrics are outdated. At ang utang ninyo sa bangko ay malapit nang mag-mature. You need Amihan Global to save you. Why should I? Dahil kami ang pundasyon ng industriya sa Iloilo, nauutal na sagot ni Rafael. Pilit na ibinabalik ang kanyang profesionalismo. We have the history. We have the facilities. History? History of stealing designs? Putol ni Amihan. Tumalim ang kanyang boses saglit bago ito bumalik sa pagiging kalmado. I mean, history of tradition. Yes, but tradition without innovation is dead weight. Tumayo si Amihan at lumapit sa kanya. Ang amoy ng pabango nito, jasmine at sampagwita, ay lalong nagpagulo sa diwa ni Rafael. Iyon ang paboritong bulaklak ni Tala. Pakiramdam ni Rafael ay nilalaro siya ng tadhana o kaya ay nababaliw na siya. I have a proposal, Mr. Mondragon. Mag-i-invest ako. Ililigtas ko ang kumpanya ninyo. Ibibigay ko sa inyo ang access sa aming exclusive dyeing technology. Nabuhayan ng loob si Rafael. Ito ang sagot sa kanyang mga dasal. Ito ang sasagip sa kanya mula sa galit ng kanyang ina. Talaga? Thank you, Miss Amihan. We accept whatever terms. Not so fast. Itinaas ni Amihan ang kanyang kamay. May kondisyon ako. Hindi ako nag-i-invest sa mga kumpanyang hindi ko kilala ang core values. Ang brand ng Amihan ay nakatayo sa pundasyon ng pamilya at katotohanan. Before I sign the check, kailangan kong makita kung paano tumatakbo ang pamilya Mondragon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Rafael. Kinakabahan. I want to visit Iloilo. I will inspect the factory personally. At habang nandoon ako, gusto kong tumira sa ancestral house ninyo. Natigilan si Rafael. Sa bahay? Kung saan nandoon si Bianca. Kung saan nandoon ang kanyang ina. Kung saan bawat sulok ay may alaala ni Tala. Miss Amihan, masyadong luma ang bahay namin. We can book you at the finest hotel. No? Matigas na tanggi ni Amihan. I want the authentic experience. Gusto kong makita kung paano kayo mabuhay, kung paano nyo tratuhin ang isa't isa. Unless, may tinatago kayo? Tinitigan siya ni Amihan ng diretso sa mata. Ang tingin na yon ay humahamon, nanunuot.
Alam ni Rafael na wala siyang choice. Kailangan niya ang pera. Kailangan niya ang babaeng ito. Fine, pagsuko ni Rafael. You are welcome to stay at Casa Mondragon. Ngumiti si Amihan. Sa pagkakataong ito, may bahid ng panganib ang kanyang nangiti. Inilahad niya ang kanyang kamay para sa isang handshake. Excellent. I look forward to meeting your mother and your wife. I heard so much about them. Inabot ni Rafael ang kamay nito. Ang balat ni Amihan ay malambot ngunit malamig. Parang humahawig sa yelo. Nang bitawan siya nito, naramdaman ni Rafael ang kakaibang kilabot na gumapang sa kanyang likuran. Lumabas si Rafael ng opisina, nalutang ang isip. Habang naghihintay ng elevator, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number ang nag-text. Binasa niya ang mensahe at halos mabitawan niya ang telepono. Ang bangkay na ibinaon sa limot ay hindi nananatiling patay. Mag-ingat ka sa hangin, Rafael. Napatingin siya pabalik sa pinto ng opisina ni Miss Amihan. Sa loob, nakatayo si Tala sa tapat ng bintana. Hawak niya ang isang litrato ng batang lalaki na nakangiti. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang tumulo, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Humanda kayo, bulong ni Tala sa hangin. Paparating na ako. At sa pagkakataong ito, ako naman ang magpapaiyak. Bumukas ang dambuhalang gate na bakal ng Casa Mondragon nang dahan-dahan, tila bibig ng isang dambuhalang halimaw na handang lumamon muli ng biktima. Mula sa loob ng tinted na sasakyan, pinagmasdan ni Tala ang mansyon, walang nagbago. Ang mga haliging bato ay matatayog pa rin at mapagmataas. Ang hardin ay perpekto ang tabas, ngunit walang buhay. At ang bawat bintana ay tila mga matang nagmamasid. Ang tanging nagbago ay ang babaeng nakaupo sa loob ng kotse. 5 taon na ang nakalilipas. Lumabas siya sa gate na ito habang humahagulgol, basa sa ulan at tinapakan ng dangal. Ngayon, babalik siya na nakataas ang noo. Suot ang damit na mas mahal pa sa konsensya ng mga taong nakatira dito. Huminto ang sasakyan sa tapat ng grand entrance. Agad na lumapit ang isang driver upang pagbuksan siya ng pinto. Pagbaba ni Tala, sinalubong siya ng pamilyar na hangin ng Iloilo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito amoy takot. Amoy ito ng paghihiganti. Nakatayo sa bukana ng pinto ang buong pamilya Mondragon. Si Doña Celestina na nakasuot ng bestidang sutla na pilit itinatago ang katandaan ay nakangiti ng malapad. Isang nangiting alam ni Tala ay peke at nakakalas ng lason. Sa tabi nito ay si Rafael na mukhang hindi mapakali at panay ang ayos ng kanyang kurbata. At sa gilid ay si Bianca na nakataas ang kilay at tila sinusuri ang kabuuan ni Tala mula ulo hanggang paa, puno ng inggit at pagdududa. Welcome to Casa Mondragon, Miss Amihan! Ang masiglang bati ni Doña Celestina habang inaabot ang kanyang kamay para sa isang beso. It is truly an honor to have the Asia's textile queen in our humble abode. Hindi dumampi ang pisngi ni Tala sa matanda. Huminto siya ng ilang pulgada lamang ang layo, sapat upang maramdaman ni Celestina ang lamig ng kanyang presensya. Thank you for having me, Doña Celestina. Sagot ni Tala sa boses na makinis ngunit matalim. I've heard so much about this house. Sabi nila, ang pader daw dito ay maraming tinatagong kwento. Tumawa ng pilit ang matanda. Of course. History is everything to us. Please come in. Naghanda kami ng special dinner para sa'yo. Habang naglalakad sila patungo sa dining hall, inilibot ni Tala ang kanyang paningin. Nadaanan nila ang hagdan, kung saan siya minsan tinulak ni Bianca noong nagdadalang tao pa siya, na pinalabas na aksidente lamang. Nadaanan nila ang vase na inakusahan siyang binasag niya kahit hindi naman. Ang bawat sulok ay may multo ng kanyang nakaraan. Ngunit sa halip na matakot, ginamit ni Tala ang mga alaalang iyon bilang gatong sa kanyang nag-aalab na determinasyon. Sa hapagkainan, ipinuwesto si Tala sa kanang bahagi ni Rafael
Ang pwesto na dapat ay para sa asawa, si Bianca, ay napilitang umupo sa kaliwa at halata ang pagkainis sa mukha nito. Ang kanilang anak na lalaki, si Lance, ay nasa dulo ng mesa, nagdadabog habang pinaglalaruan ng pagkain. Yaya, I don't like this. I want fried chicken. Ang sigaw ng bata sabay bato ng kutsara na tumama sa baso ng tubig. Sa halip na sawayin, inabutan lang ni Bianca ang bata ng iPad. Here baby, watch your cartoons na lang. Yaya, cook chicken for him, bilis! Tahimik na humigop ng sopas si Tala habang pinapanood ang eksena. Napansin ni Rafael ang kanyang titig at nahihiyang yumuko. Pasensya na, Miss Amihan. Medyo energetic lang ang anak ko, paliwanag ni Rafael. Ngumiti si Tala ng makahulugan. It's okay. Children are reflections of their parents after all. Kung ano ang itinanim, iyon ang aanihin. Nabilaukan si Bianca sa kanyang iniinom na wine. Mabilis itong uminom ng tubig at masamang tumingin kay Tala. Are you implying something about my parenting style, Miss Amihan? Wala naman, Mrs. Mondragon. Sagot ni Tala nang hindi man lang tumitingin sa kanya. I just admire mothers who sacrifice everything to raise their children well. Not everyone has that dedication. Bago pa man sumagot si Bianca, pumalakpak si Doña Celestina upang basagin ang tensyon. So, Miss Amihan, let's talk business later. For now, tikman mo ang specialty ng aming kusinera. Kare-kare. I know you grew up abroad, pero sana magustuhan mo. Kumuha si Tala ng kapirasong laman. Alam niya ang lasang ito. Ito ang luto ni Manang Fe, ang matandang kusinera na tanging naging mabait sa kanya noon. Actually, may regalo ako para sa inyo, wika ni Tala. Senyales ito ng aking pasasalamat sa pagtanggap ninyo sa akin. Isenyas niya sa kanyang assistant na iabot ang mga paper bag. Para sa iyo, Doña Celestina. Inilabas ng matanda ang isang antigong estatwa ng birhen na nakaluhod at umiiyak. Ito ay Our Lady of Oros. Nabili ko ito sa auction sa Spain. Sabi nila, magaling daw ito sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Lalo na yung mga kasalanang hindi nakikita ng tao. Since you are a very religious woman, I thought it fits you. Namutla ang mukha ni Celestina, ngunit pilit pa rin itong ngumiti. Thoughtful, maraming salamat. At para sa iyo, Bianca, iniabot ni Tala ang isang maliit na kahon. Pagbukas ni Bianca, tumambad ang isang mamahaling silk scarf na may disenyong ginto. It's intended to cover imperfections. Bagay iyan sa leeg mo para maitago ang tanda ng panahon. Inis na isinara ni Bianca ang kahon. Thanks. I actually prefer diamonds, but this will do. Ang hapunan ay nagpatuloy sa isang nakakabinging katahimikan na binabasag lamang ng tunog ng kubyertos at ng paminsan-minsang paghihimutok ng bata. Ramdam ni Tala ang bigat ng tingin ni Rafael sa kanya. Alam niyang sinusuri siya nito. Hinahanap ang bakas ng dating asawa sa mukha ng bagong negosyante. Pagkatapos kumain, nagpaalam sandali si Tala upang magpunta sa powder room. Paglabas niya, nasalubong niya si Rafael sa madilim na pasilyo. Ang lalaki ay nakasandal sa pader, mukhang malalim ang iniisip. Nang dumaan si Tala sa tapat niya, isang pamilyar na amoy ang kumawala sa hangin. Ang pinaghalong amoy ng sampagwita at ulan. Ito ang pabangong ginagawa ni Tala noon, gamit ang mga bulaklak sa hardin dahil wala siyang pambili ng imported na perfume. Nanigas si Rafael. Bigla niyang hinawakan ang braso ni Tala. Ang kanyang hawak ay mahigpit. Puno ng desperasyon at pagkalito. Tala, ikaw yan hindi ba? Ang bulong niya. Ang boses ay nanginginig. Alam ko ang amoy na yan. Walang ibang gumagamit niyan. Tumigil ang mundo sa loob ng pasilyo. Naramdaman ni Tala ang init ng palad ni Rafael sa kanyang balat. At sa isang iglap, gusto niyang bawiin ang kanyang braso at sampalin ito. Gusto niyang isumbat ang lahat. Gusto niyang isigaw na siya nga ang babaeng tinapon nito.
Ngunit hindi pa ito ang tamang panahon. Ang laro ay nagsisimula pa lamang. Dahan-dahang tinanggal ni Tala ang kamay ni Rafael sa kanyang braso. Tiningnan niya ito ng diretso sa mata. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Parang isang estatwang marmol. Mr. Mondragon, ang malamig niyang wika. I suggest you get some rest. Masyado na yata kayong stressed sa trabaho. Ang nakikita at naaamoy niyo ay imahinasyon na lang ng isang taong puno ng pagsisisi. Iniwan niya si Rafael na nakatulala sa pasilyo habang ang amoy ng sampagwita ay nanatiling nakabitin sa hangin. Tila isang multong ayaw lisanin ng bahay. Nang gabing iyon, sa loob ng master bedroom, hindi mapakali si Doña Celestina. Palakad-lakad siya habang si Rafael ay nakaupo sa gilid ng kama. Tulala pa rin. Mama, kamukhang kamukha niya si Tala. Pati ang kilos, pati ang amoy. Sabi ni Rafael, sapo ang kanyang ulo. Tumigil si Celestina at humarap sa anak. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa hinala. Hindi lang kamukha, Rafael, masyadong planado ang lahat. Ang pagdating niya, ang mga regalo, ang mga salitang binibitawan niya. Parang kilalang kilala niya tayo. Lumapit ang matanda sa telepono at dinampot ito. Mabilis niyang idinial ang numero ng kanyang pribadong investigador. Hello? Gusto kong kalkalin mo ang lahat tungkol sa Amihan Serrano na yan. Alamin mo kung saan siya nanggaling, kung sino ang mga magulang niya, at kung nanganak ba siya. 5 taon na ang nakakaraan. May nararamdaman akong hindi maganda. Ang babaeng yan, amoy lansa. Ibinaba ni Celestina ang telepono ng padabog. Sa kabilang kwarto, nakahiga si Tala sa malambot na kama. Dilat ang mga mata habang nakatingin sa kisame. Narinig niya ang mahinang tunog ng telepono mula sa kabilang kwarto gamit ang device na inilagay niya kanina. Napangiti siya sa dilim. Huli na kayo, Celestina. Ang patibong ay nakalapag na at kayo mismo ang tumapak dito. Mainit at maalikabok sa loob ng pabrika ng Mondragon Textiles. Ang tunog ng daan-daang makinilya na sabay-sabay na humahabi ay lumilikha ng isang ritmo na tila tibok ng isang dambuhalang puso na pagod na at hirap ng huminga. Ang hangin ay amoy langis, lumang bulak at pawis ng mga manggagawang yumuyuko sa bigat ng trabaho. Naglalakad si Tala sa gitna ng pasilyo. Suot ang kanyang puting hard hat at isang eleganteng jumpsuit na hindi tinatablan ng dumi. Sa kanyang likuran ay nakasunod si Rafael na tila isang estudyanteng pinapagalitan ng kanyang guro. Bawat lingon ni Tala, bawat hawak niya sa tela, ay sinusundan ng isang iling o pagkunot ng noo. This machinery is older than me, Mr. Mondragon, puna ni Tala, habang hinahaplos ang isang kalawanging bahagi ng loom. At ang ventilation system nyo? It's practically non-existent. Paano makakapagtrabaho ng maayos ang mga tao kung hindi sila makahinga? Quality fabric comes from happy workers, not suffocated ones. Napakamot si Rafael sa kanyang batok. Sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit alam niyang tama ang babae. We are planning to upgrade, Miss Amihan. Short lang talaga sa funds ngayon, kaya nga kailangan namin ang investment mo. Tumigil si Tala sa tapat ng isang bundok ng mga rolyo ng tela na hindi maayos ang pagkakastak. Ang mga ito ay nakapatong sa isang lumang wooden pallet na tila bibigay na anumang oras. Recklessness, bulong ni Tala. This isn't just about funds, Rafael. It's about negligence. Pinapabayaan mo ang kumpanyang ipinamana sa'yo. Napaatras si Rafael sa talim ng mga salita nito. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakatingin kay Miss Amihan bilang isang investor, kundi bilang isang salamin na nagpapakita ng lahat ng kanyang pagkukulang. Aalis na sana si Tala upang tingnan ang kabilang section nang biglang umalingaw-ngaw ang mariing langit-ngit ng kahoy mula sa itaas. Ang mataas na salansan ng mabibigat na rolyo ng tela ay nagsimulang tumagilid. Ang anino ng panganib ay bumalot kay Tala bago pa man niya ito mapansin. Watch out!
Ang sigaw ni Rafael ay bumasag sa ingay ng mga makina. Sa isang iglap, naramdaman ni Tala ang isang malakas na puwersa na humablot sa kanyang baywang. Tumalon si Rafael pasulong, niyakap si Tala, at pareho silang bumagsak sa sahig. Gumulong palayo sa mismong sandali na bumagsak ang tonto-niladang tela sa pwesto kung saan nakatayo si Tala kanina. Ang alikabok ay pumailan lang sa hangin, nilulunod ang paligid sa saglit na kadiliman at ubo. Ilang sandali ang lumipas bago humupa ang gulat. Naramdaman ni Tala ang mabigat na katawan ni Rafael na nakadagan sa kanya at ang braso nito na nakaprotekta sa kanyang ulo. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada lamang ang layo sa isa't isa. Naririnig ni Tala ang mabilis at malakas na pagkabog ng dibdib ni Rafael, kasabay ng mainit na hininga nito sa kanyang pisngi. Dahan-dahang iminulat ni Rafael ang kanyang mga mata. Sa gitna ng alikabok at gulo, ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ni Tala. Ang mga matang yon na dati puno ng pagmamahal, ngayon ay puno ng gulat at tak at tala. Ang bulong ni Rafael halos hindi marinig. Ang kanyang kamay ay kusa at dahan-dahang humaplos sa pisngi ni Tala. Inaalis ang ilang hibla ng buhok na tumatakip dito. Ang haplos na yon ay puno ng pangungulila, puno ng pamilyaridad na hindi kayang burahin ng 5 taon. Ikaw nga, dagdag ni Rafael, ang kanyang boses ay basag. Alam ko ang tibok na ito. Alam ko ang takot sa mga mata mo. Para kay Tala, ang sandaling iyon ay isang laro ng apoy. Naramdaman niya ang pamilyar na kuryente mula sa hawak ni Rafael. Ang init na minsan niyang tinawag na tahanan. At sa isang mapanganib na saglit, gusto niyang ipikit ang kanyang mga mata at hayaang bumalik ang lahat. Ngunit ang alaala ng ulan, ng pagsasara ng gate, at ng munting katawan ni Araw na puno ng tubo ay bumalik na parang baha. Itinulak niya si Rafael ng buong lakas. Mabilis siyang bumangon, pinagpag ang kanyang damit at ibinalik ang maskara ng pagiging Miss Amihan. Get off me! Ang sigaw niya, ang boses ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa galit sa sarili. Natigilan si Rafael, nakaupo sa sahig, nakatitig sa kanya ng may pagkalito. Miss Amihan, I saved you. Inayos ni Tala ang kanyang buhok, ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Save me? Ang mapakla niyang tanong. You put me in danger in the first place because of your incompetence inside this factory. Huwag mong isipin na may utang na loob ako sa'yo, Mr. Mondragon. Tumalikod si Tala at naglakad palayo ng mabilis. Hindi niya hinayaang makita ni Rafael ang isang patak ng luha na kumawala sa kanyang mata. Pumasok siya sa pribadong banyo ng opisina ng pabrika at isinara ang pinto. Sa tapat ng lababo, binuksan niya ang gripo ng todo. Kumuha siya ng sabon at sinimulang kuskusin ang kanyang mga kamay at braso, ang mga parte ng katawan na hinawakan ni Rafael. Kinuskos niya ito ng maigi. Pilit na tinatanggal ang init, ang amoy at ang alaala ng lalaking iyon. Pumula ang kanyang balat sa tindi ng pagkuskos, mahapdi at halos magasgas, ngunit hindi nito maalis ang pakiramdam ng pagtataksil sa sarili. Tumingin siya sa salamin, hingal na hingal. Kinuha niya ang wallet mula sa kanyang bag at tinitigan ang litrato ni Araw. Para sa'yo ito, anak. Hindi ako bibigay. Hindi ako marurupok. Samantala, sa Casa Mondragon, isang ibang uri ng apoy ang nag-aalab. Nasa kwarto ni na Rafael at Bianca ang huli. Kanina pa siya naghahalongkat sa mga gamit ng asawa, naghahanap ng ebidensya kung bakit parang tulala si Rafael nitong mga nakaraang araw. Binuksan niya ang drawer at nakita ang wallet ni Rafael na naiwan nito dahil nagmamadali kanina. Binuksan ni Bianca ang wallet. Wala masyadong laman na pera, puro resibo ng utang. Ngunit sa pinakasulok na bahagi, sa likod ng isang lumang calling card, may nakasiksik na isang maliit at gusot na litrato. Hinila ito ni Bianca.
Ito ay isang Polaroid picture na kuha 5 taon na ang nakakaraan. Si Tala nakasuot ng simpleng duster, nakangiti habang nagbuburda sa hardin. Walang makeup, walang alahas, pero ang nangiti ni Rafael sa likod ng litrato, na halatang siya ang kumuha, ay punong-puno ng pagmamahal. Nanginginig ang kamay ni Bianca sa galit. Nilukot niya ang litrato sa kanyang palad hanggang sa madurog ito. Kaya pala, bulong niya, ang mukha ay namumula sa selos. Kaya pala, tulala ka. Kaya pala, amoy pabango niya ang damit mo. Lumapit si Bianca sa kanyang vanity mirror. Binuksan niya ang isang maliit na jewelry box na mayroong double bottom. Mula sa ilalim nito, kinuha niya ang isang maliit na bote ng gamot. Isang malakas na laxative na binili niya noon pa para sa mga emergency. Tinitigan niya ang bote at isang maitim na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Gusto mong maglaro, Miss Amihan? O dapat ko bang sabihing, tala? Pwes, tingnan natin kung gaano kakagalang-galang kapag gumapang ka na sa sahig sa harap ng mga investors bukas. Itinago ni Bianca ang bote sa kanyang bulsa. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay hindi na ang mukha ng isang asawa, kundi ang mukha ng isang desperadang babae na handang manunog ng tulay. Huwag lang mawala ang kaisa-isang bagay na inaangkin niya. Bukas, sisiguraduhin kong ang pangalang Amihan ay magiging kasing baho ng basura. Ang hardin ng Casa Mondragon ay inayos upang magmukhang isang paraiso, ngunit para kay Tala, ang bawat bulaklak at palamuti ay isa lamang makulay na maska sa nabubulok na katotohanan ng pamilyang ito. Ang mainit na hangin ng hapon ay pilit na pinapalamig ng malalaking industrial fan, habang ang mga lamesa ay nakahanda na para sa isang high tea party kasama ang mga potensyal na investors na inimbitahan ni Rafael upang saksihan ang pagpirma ng kasunduan. Nakataupo si Tala sa ilalim ng isang malaking payong, kalmado at tila isang reyna na nagmamasid sa kanyang nasasakupan. Sa kanyang harapan, abala si Bianca sa pag-aayos ng mga inumin sa isang espesyal na tray. Kitang-kita ni Tala ang panginginig ng mga kamay ni Bianca habang hinahalo nito ang isang pitzel ng blue Ternate juice. Hindi kailangan ni Tala ng kapangyarihan para basahin ang iniisip ng babae. Sapat na ang narinig niya kagabi sa kanyang device at ang pawis na namumuo sa noo ni Bianca kahit hindi naman ganoon kainit. Miss Amihan, lumapit si Bianca na may dalang pekeng ngiti. Hawak ang 2 baso ng asul na inumin. You must try this. It's organic blue Ternate tea from our farm. Very refreshing. Good for detox. Inabot ni Bianca ang isang baso kay Tala. Napansin ni Tala ang bahagyang paggalaw ng mata ni Bianca. Tila binabantayan kung tatanggapin niya ang patibong. Thank you, Miss Mondragon. I appreciate the hospitality. Sagot ni Tala nang hindi agad iniinom ang juice. Hawak niya lang ito, pinapagmasdan ng yelo na dahan-dahang natutunaw. Sa kabilang dako, isang katulong ang aksidenteng nakabangga sa dulo ng lamesa, dahilan upang matapon ng ilang platito ng pastries. Ang tunog ng nabasag na porselana ay hindi gaanong malakas dahil sa damo, ngunit sapat ito upang makuha ang atensyon ng lahat. Stupid! Sigaw ni Bianca. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng galit. Agad itong tumalikod at dinuro ang kawawang katulong. Tumingin ka naman sa dinadaanan mo. Alam mo ba kung magkano yan? Habang abala si Bianca sa pagpapahiya sa katulong at nakatingin ang lahat sa gulo, mabilis at walang ingay na pinagpalit ni Tala ang baso na hawak niya at ang baso na nakalapag sa pwesto ni Bianca. Ang kilos ay kasing bilis ng kidlat at kasing gaan ng hangin. Nang humarap muli si Bianca, hawak na ni Tala ang malinis na baso at ang basong may halong gamot ay nasa pwesto na ng kalaban. Hayaan mo na siya, Bianca. Wika ni Tala sa mahinahong boses. Accidents happen. Minsan,
Kung sino pa ang nag-iingat, siya pa ang napapahamak. Inis na inayos ni Bianca ang kanyang buhok at bumalik sa upuan upang pakalmahin ang sarili at itago ang kaba. Mabilis niyang ininom ang laman ng kanyang baso. Walang kamalay-malay na ang lason na inihanda niya ay dumadaloy na ngayon sa sarili niyang lalamunan. Nakita ni Tala ang paggalaw ng lalamunan ni Bianca sa bawat lunok. Sa loob-loob niya, naramdaman niya ang isang malamig na kasiyahan. Hindi ito ang uri ng kasiyahan na nagpapatibok ng puso, kundi ang uri na nagpapanatag ng loob, ang hustisya. Nagsimula ang meeting. Dumating ang mga investors at sina Doña Celestina at Rafael. Nagsimulang mag-present si Rafael tungkol sa future partnership ng Mondragon at Amihan Global. Lahat ay nakikinig, ngunit si Tala ay nakatuon lamang ang pansin kay Bianca. Makalipas ang 15 minuto, nagsimulang magbago ang kulay ng mukha ni Bianca. Mula sa pagiging mapula dahil sa makeup, ito ay naging maputla na tila papel. Ang mga butil ng pawis ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang noo pababa sa kanyang leeg. Hindi siya mapakali sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa tiyan. "Honey, are you okay?" Bulong ni Rafael nang mapansin ang pamumutla ng asawa. I'm fine," sagot ni Bianca. Ngunit ang boses niya ay nanginginig at hirap. Nagpatuloy si Rafael sa pagsasalita, ngunit biglang namilipit si Bianca. Isang malakas at hindi mapigilang tunog mula sa kanyang tiyan ang bumasag sa seryosong usapan. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Ang mga investors ay nagpalitan ng tingin. Si Doña Celestina ay nanlaki ang mga mata sa gulat at hiya. "Excuse me, I need to..." Hindi na natapos ni Bianca ang sasabihin. Sa tangka niyang pagtayo, bumigay ang kanyang kontrol. Isang masangsang na amoy ang mabilis na kumalat sa paligid, kasabay ng pagdumi ng kanyang mamahaling puting bestida. Ang reaksyon ng mga tao ay halo-halong pandidiri at awa. Napahawak sa ilong ang ilang bisita. Si Rafael ay napatayo, hindi alam ang gagawin. Si Doña Celestina ay tila hihimatayin sa sobrang kahihiyan. Ang imahe ng perpektong pamilya na pilit nilang ipinipinta ay nasira sa isang iglap ng pinakamababang uri ng kahihiyan. Tumakbo si Bianca papasok ng mansyon habang umiiyak. Ang kanyang dignidad ay naiwan sa damuhan, kasama ng mantsa sa kanyang upuan. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakaupo si Tala. Kalmado, walang bahid ng gulat. Tumayo siya at lumapit kay Rafael na nakatulala pa rin. "I think we should finish this inside, Mr. Mondragon," wika ni Tala. Mas presko ang hangin sa library. Nang nasa library na sila, naiwan sina Tala at Rafael. Ang lalaki ay bagsak ang balikat, hiyang-hiya sa nangyari. "I am so sorry, Miss Amihan. Hindi ko alam kung anong nangyari kay Bianca. Baka na food poison siya." Baka nga, sagot ni Tala habang binubuklat ang kontrata. "Or maybe, fate just has a way of returning what we dish out." Inilapag ni Tala ang kontrata sa mesa. "Pipirmahan ko ito, Rafael. Ililigtas ko ang kumpanya ninyo. Pero may huling kondisyon ako." "Ano yun?" Desperadong tanong ni Rafael. "Gagawin ko ang lahat. Gusto ko ng collateral, hindi ang mga lupa o makina ninyo. Dahil alam kong nakasangla na ang mga yon sa bangko. Ang gusto ko ay ang personal shares mo, ang lahat ng stock na nakapangalan sa iyo bilang Mondragon." Natigilan si Rafael. Yun na lang ang natitira sa kanya. Kung ibibigay niya iyon, magiging empleyado na lang siya sa sarili niyang kumpanya. Mawawalan siya ng boses. Pero kapag ginawa ko yan, wala na akong kontrol. "Wala ka naman talagang kontrol, di ba?" hamon ni Tala. Ang boses ay malumanay, ngunit minusok. "Ang mama mo ang nasusunod. Si Bianca ang nagmamanipula sa'yo. This is your chance, Rafael. If you sign over your shares to me as security, ako ang magiging shield mo laban sa kanila.
Tayong dalawa ang magpapatakbo nito unless gusto mong bumagsak ang lahat at bumalik sa ilalim ng saya ng mama mo? Tinitigan ni Rafael si Tala. Sa mga mata ng babaeng kaharap niya, nakita niya ang isang lakas na matagal na niyang hinahanap sa sarili niya. At sa kaibuturan ng kanyang puso, nandoon pa rin ang tiwala kay Tala, ang asawang tinalikuran niya. Kinuha ni Rafael ang mamahaling pluma. Ang bigat nito ay tila bigat ng mundo. Nanginginig ang kanyang kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kakaibang uri ng pagsuko. Do it, Rafael. Bulong ng kanyang isip. Idinikit niya ang dulo ng pluma sa papel. Ang tinta ay dumaloy, bumubuo ng kanyang pangalan, at kasabay nito ay ang paglilipat ng kanyang kapangyarihan sa mga kamay ng babaeng minsan niyang sinaktan. Pagkapirma niya, inabot niya ang dokumento kay Tala. Nasa'yo na ang lahat, Miss Amihan. Hawak mo na ang buhay ko. Tinanggap ni Tala ang papel. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi ito ngiti ng tagumpay, kundi ngiti ng isang manlalaro na kakatapos lang ilatag ang huling bitag. Hindi pa, Rafael. Bulong ni Tala sa sarili habang tinitiklop ang folder. Nagsisimula pa lang akong maningil. Sa labas ng library, narinig nila ang sirena ng ambulansya na dumating para kay Bianca, na ayon sa mga katulong ay nagwawala na sa sakit at kahihiyan. Tumingin si Tala sa bintana at sa unang pagkakataon, naramdaman niya na ang hangin ay nagsisimula nang pumanig sa kanya. Ang silid ng archive sa ilalim ng mansion ay amoy lumang papel, inaamag na kahoy at nakaraang pilit ibinaon sa limot. Ito ang lugar na ipinagmamalaki ni Doña Celestina sa mga magazine bilang puso ng kasaysayan ng Mondragon Textiles. Ngunit para kay Tala, ito ay isang sementeryo ng mga ninakaw na pangarap. Pinayagan siya ni Rafael na pumasok dito ng mag-isa upang humanap umano ng inspirasyon para sa kanilang bagong koleksyon. Ngunit ang tunay na sadya ni Tala ay hindi disenyo, kundi katotohanan. Dahan-dahan niyang binuksan ang mga lumang kahon na nakasalansan sa dulo ng silid, kung saan nakatago ang mga dokumento noong panahon ng kanyang lolo Amado. Ang alikabok ay lumilipad sa hangin na parang maliliit na niyebe sa tuwing gagalawin niya ang mga folder, na tila ayaw ng mga ito na maistorbo ang kanilang mahimbing na pagkakatago. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang resibo, nakapan ng kanyang mga daliri ang isang bagay na matigas at balot sa telang katsa. Isang notebook. Ang pabalat nito ay gawa sa balat ng hayop na natutuklap na sa katandaan. Binuksan ito ni Tala. Ang sulat kamay ay pamilyar, maliliit, dikit-dikit, at nanginginig. Ito ang sulat ng kanyang lolo Amado noong nasa ospital ito bago bawian ng buhay. 12 ng Oktubre, dumating si Celestina. Dala niya ang mga papel. Sabi niya ay, ililigtas niya ang pamilya ko sa gutom kung ibibigay ko ang formula ng hablon. Pumirma ako dahil sa takot, hindi dahil sa gusto ko. Nilinlang niya ako. Sinabi niyang sosyo lang, pero kinuha niya ang lahat. Patawarin mo ako, anak ko. Pumatak ang luha ni Tala sa pahina. Binabasa ang tinta ng 30 taong nakalipas. Ang kanyang dibdib ay sumikip sa halo-halong awa at galit. Ang yaman na ipinangangalandakan ng mga Mondragon, ang mga kotseng sinasakyan nila, ang mga alahas na suot ni Bianca, lahat iyon ay galing sa pawis at dugo ng kanyang lolo na namatay na walang-wala. Hindi ito negosyo, bulong ni Tala sa katahimikan ng silid. Ito ay pagnanakaw. Napatigil siya sa pagbabasa nang marinig ang dahan-dahang pagbukas ng pinto. Ang langit-ngit ng bisagra ay umaling-awngaw sa tahimik na basement. Mabilis na isinilid ni Tala ang notebook sa kanyang bag at tumalikod. Nagkukunwaring sinusuri ang isang lumang habian, loom, na nasa sulok. Miss Amihan? Ang boses ay kay Rafael. Pumasok ito sa silid. Ang kanyang anino ay humaba dahil sa liwanag mula sa pasilyo.
Mukhang pagod na pagod ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay mapupungay at may itim na bilog sa ilalim. "I'm sorry to disturb you," wika ni Rafael habang lumalapit. "Hinahanap lang kita. Kanina ka pa kasi nawawala sa taas." Hindi humarap si Tala. Hinaplos niya ang kahoy ng lumang habian. Ito ang mismong habian na ginamit ng lolo niya noon. Ramdam niya ang bawat gasgas at ukit ng kahoy na saksi sa kasaysayan ng kanyang pamilya. "This loom. It feels sad," sabi ni Tala. Ang boses ay mababa at puno ng emosyon. Parang hinihintay niya ang kamay na totoong nagmamay-ari sa kanya. Tumabi si Rafael sa kanya. Tinitigan din nito ang makina. "Dati, may kilala akong magaling humabi dito." Simula ni Rafael. Ang kanyang tinig ay garalgal. "Ang asawa ko, si Tala. Dito siya madalas magtago. Kapag pinapagalitan siya ni Mama, dito siya umiiyak." Humarap si Tala kay Rafael. Nakita niya ang lungkot sa mga mata nito. Isang lungkot na tila totoo. Ngunit para kay Tala, huli na ang lahat para sa awa. "Kung mahalaga siya sa'yo, bakit mo siya hinayaang umiyak?" Tanong ni Tala. Ang tanong ay simple, ngunit ito ay isang patalim na tumarak sa puso ni Rafael. Napayuko ang lalaki. Hinawakan niya ang gilid ng habian, tila humuhugot ng lakas. "Dahil duwag ako. Dahil akala ko, kung susundin ko ang gusto ng pamilya ko, magiging maayos ang lahat. Pero mali ako. Mula nang mawala siya, ang bahay na ito ay naging impyerno. Araw-araw, nakikita ko siya sa bawat sulok. Araw-araw, pinagsisisihan ko na hindi ko siya ipinaglaban." Tumingala si Rafael kay Tala at sa sandaling iyon, nakalimutan niyang kausap niya si Miss Amihan. Ang nakikita niya ay ang mga mata ng babaeng minahal niya. "Kung buhay lang siya, kung mabibigyan lang ako ng isa pang pagkakataon, luluhod ako sa harap niya. Ibibigay ko ang lahat, pati ang buhay ko. Mapatawad lang niya ako." Naramdaman ni Tala ang paninikip ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na, "Nandito ako. Lumuhod ka ngayon." Ngunit naalala niya si Araw na nasa ospital noon, na nag-aagaw buhay habang si Rafael ay nagsusukat ng tuksedo. Ang awa ay mabilis na napalitan ng yelo. Umatras si Tala ng bahagya. Lumilikha ng distansya sa pagitan nila. Ang pagsisisi ay parang anino. "Mr. Mondragon," malamig niyang sagot, "laging nasa huli." At ang mga patay, hindi na sila nakaririnig ng sorry. Ang magagawa mo na lang ay pagbayaran ang mga kasalanan mo sa mga buhay pa. Iniwan ni Tala si Rafael na nakatayo sa dilim, yakap ang sarili sa harap ng lumang habian. Sa paglabas ni Tala ng pinto, hindi niya napansin ang bahagyang pagkislap ng isang lente mula sa isang siwang sa mga estante ng libro. May isang taong kanina pa, nagmamasid sa dilim, hawak ang isang kamera. Nakangiti ng mapanganib habang tinitingnan ang kuhang larawan kung saan magkalapit ang mukha ni Tala at Rafael na tila maghahagkan. Samantala, sa opisina ni Doña Celestina sa itaas na palapag, iba naman ang natuklasan. Nasa mesa ng matanda ang mga dokumentong pinirmahan ni Miss Amihan kanina, ang kontrata ng investment at ang paglilipat ng shares ni Rafael. Nakasuot ng salamin si Celestina, sinusuri ang bawat pahina upang siguraduhing walang butas na pwedeng gamitin laban sa kanya. Napako ang kanyang tingin sa pirma sa huling pahina. Amihan Serrano. Ang stroke ng letrang A ay may kakaibang kurba sa dulo. Isang maliit na loop na pataas. Pamilyar ito. Masyadong pamilyar. Mabilis na binuksan ni Celestina ang kanyang drawer at inilabas ang lumang folder ng annulment papers na pinirmahan ni Tala 5 taon na ang nakakaraan. Inilapit niya ang 2 papel sa ilalim ng liwanag ng lampara. Pinagtabi niya ang pirma ni Tala at pirma ni Amihan. Bumilis ang tibok ng puso ni Celestina, ang pagkakadiin ng ballpen, ang haba ng buntot ng letrang N, at ang loop sa letrang A.
Parehong-pareho. Walang duda. Iisa lang ang kamay na sumulat nito. Nabitawan ni Celestina ang mga papel. Naramdaman niya ang malamig na pawis na tumulo sa kanyang likod. Ang babaeng pinapapasok nila sa kanilang bahay, ang babaeng binigyan nila ng kapangyarihan sa kumpanya, ay ang parehong babae na itinapon nila sa basura. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang hangin ay tila nawala sa kwarto. Ang galit at takot ay nagsanib at lumabas sa kanyang bibig bilang isang mahina at nanginginig na bulong na puno ng puot. Ikaw. Ang mukha ni Tala ay naglalaro sa kanyang isipan. Ang ngiti nitong matalim, ang mga regalong puno ng insulto, at ang tingin na tila tumatagos sa kaluluwa. Niloloko mo kami. Niloloko mo kaming lahat. Dali-daling dinampot ni Celestina ang telepono upang tawagan ng security. Ngunit natigilan siya. Kung ibubunyag niya ito ngayon, mawawala ang investment. Babagsak ang kumpanya. Hawak ni Tala ang leeg nila. Ibinaba niya ang telepono ng marahan. Ang kanyang mga mata ay nanlisik sa galit. Gusto mong maglaro ng tago-taguan, Tala? Pues, sisiguraduhin kong sa huling pagkakataon, hindi ka na muling makakalabas ng buhay sa bahay na ito. Ang Grand Ballroom ng Iloilo Convention Center ay napuno ng mga pinakamayayamang pangalan sa negosyo. Ang mahinang kalansingan ng mga kopita ng champagne at ang bulungan ng mga usapan tungkol sa milyon-milyong pisong deal ay lumilikha ng isang kapaligirang puno ng kapangyarihan at ambisyon. Ito ang gabing magtatakda sa kinabukasan ng Mondragon Textiles. Ito ang gabing pinakahihintay ni Doña Celestina. Nakatayo siya sa gilid, suot ang isang mamahaling evening gown, ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng tagumpay. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, mayroong isang maitim na plano. Kanina pa niya tinawagan ang kanyang mga tauhan na nakaabang malapit sa hotel kung saan nakatira si Araw at ang yaya nito. Ang utos ay simple. Kunin ang bata. Gamitin itong pambanta upang mapilit si Tala na ibigay ang lahat. Ang shares, ang formula, at ang kapangyarihan. Nag-vibrate ang kanyang telepono sa loob ng kanyang clutch. Mabilis niya itong sinagot. Nagtatago sa likod ng isang malaking haligi ng bulaklak. Nakuha niyo na ba? Ang bulong niya. Ang boses ay puno ng pananabik. Ang sagot sa kabilang linya ay hindi ang inaasahan niya. Ma'am, hindi po namin mapasok ang floor ng hotel. Nanginginig ang boses ng tauhan. May mga lalaking nakabantay sa bawat sulok. Mukhang mga professional security. Mas marami sila sa amin. Nabitawan ni Celestina ang kanyang kopita. Ang alak ay tumapon sa puting sahig na parang dugo. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Alam na ni Tala. Inunahan na siya. Samamantala, sa entablado, nagsimula ng magsalita si Rafael. Sinusubukan niyang maging kalmado. Ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay habang hawak ang mikropono ay hindi maitatago. Good evening, ladies and gentlemen. Tonight, we are not just signing a contract. We are forging a new legacy. A future built on partnership and trust. Habang nagsasalita si Rafael, tahimik na umakyat sa entablado si Tala mula sa kabilang panig. Ang suot niyang pulang-pulang bestida ay tila apoy na gumagapang sa dilim. Ang bawat hakbang niya ay may bigat at determinasyon. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Natigilan si Rafael nang makita siya. Maging si Doña Celestina ay napako sa kanyang kinatatayuan. Thank you, Rafael, for that wonderful introduction. Wika ni Tala nang agawin ang mikropono mula sa kamay ni Rafael. His words are beautiful. Legacy, trust. But tonight, I want to talk about a different kind of legacy. Ang pamanang ninakaw at ang tiwalang sinira. Nagbago ang imahe sa malaking screen sa likod niya. Mula sa logo ng Mondragon at Amihan, ito ay naging isang lumang pahina ng isang diary na may sulat kamay na puno ng hinagpis, ang petsa, Oktubre 12, 1900,
at 85. That is the handwriting of my grandfather, Don Amado Serrano. Pagpapatuloy ni Tala. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. The original creator of the Hablon formula that built this empire. At iyan ang kanyang huling isinulat. Kung paano siya nilinlang ng isang kaibigang pinagkatiwalaan niya habang siya ay nag-aagaw buhay. Isang recording ang biglang umere mula sa mga speaker. Ang boses ay malinaw. Ito ang usapan ni Rafael at Celestina, 5 taon na ang nakakaraan. Sapat na ang 5 milyon, Rafael. Mas malaki pa yan kaysa sa kikitain ng babaeng iyan sa buong buhay niya. Pirmahan mo na ang annulment papers. Huwag kang mag-alala. Madali lang paalisin si Tala. Wala naman siyang mapupuntahan. Ang buong ballroom ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga bisita ay napatingin kay Doña Celestina na ang muka ay namumutla na parang kandila. Si Rafael naman ay napaatras, tila sinampal ng isang multo. Tumingin si Tala sa mga mata ni Celestina mula sa entablado. Wala nang takot. Wala nang pagmamakaawa. Naalala niyo pa ba ako, Doña Celestina? Ang tanong ni Tala. Ako po yung babaeng sinabihan ninyong wala ng silbi. Ako yung babaeng pinalayas ninyo sa gitna ng ulan habang nagdadalang tao. Ako iyong anak ng mangingisda na tinawag ninyong basura. Itinaas niya ang kanyang baba. Ang kanyang boses ay lumakas, puno ng sakit at kapangyarihan na pinanday ng panahon. Ako si Tala Amihan Serrano at nandito ako para bawiin ang lahat. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto sa gilid ng entablado. Pumasok si Attorney Alon Reyes. Hawak nito sa kamay ang isang batang lalaki na nakasuot ng munting tuksido. Ang bata ay may bilugang mga mata, matangos na ilong, at isang nangiti na tila kinopya mula sa mukha ni Rafael Mondragon nung bata pa ito. Nang makita ni Rafael ang bata, gumuho ang kanyang mundo. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang lakas ay umalis sa kanyang mga tuhod. Napahawak siya sa lectern upang hindi bumagsak. Hindi niya matuloy ang sasabihin. Ang mga mata niya ay nakapako sa bata, na ngayon ay tumakbo at yumakap sa binti ni Tala. Mommy, who are they? Tanong ng bata. Hinaplos ni Tala ang buhok ng kanyang anak. They are just ghosts from the past araw. Don't worry, hindi na sila mananakit. Ang pagkakita sa bata, malusog, masaya, at buhay, ay ang huling patalim na tumapos kay Rafael. Ang lahat ng kasinungalingan na pinaniwalaan niya, ang lahat ng rason na ibinigay niya sa sarili para talikuran ang kanyang asawa, lahat ay gumuho. Ang kanyang anak, na akala niya ay isang kasinungalingan, ay nakatayo sa harap niya at hindi siya kilala nito. Biglang bumukas ang mga pinto sa likuran ng ballroom. Pumasok ang ilang pulis, hindi nagmamadali. Ngunit may awtoridad. Sa bawat hakbang, lumapit sila sa entablado. Mr. Rafael Mondragon, tanong ng hepe ng pulisya. You are under arrest for charges of economic sabotage and fraudulent conveyance of assets. Ipinakita ng pulis ang warrant of arrest at ang kontratang pinirmahan ni Rafael nung isang araw. Ang dokumentong yun pala ay hindi lang simpleng collateral agreement. Ito ay isang bitag na legal na inihanda ni Alon, kung saan inaamin ni Rafael na ginamit niya ang kanyang personal shares sa isang paraang labag sa batas. Tumingin si Rafael kay Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi na mapigilan. Wala siyang sinabi. Walang pagtutol. Dahan-dahan niyang inilahad ang kanyang mga kamay sa harap ng pulis. Ang tunog ng posas na isinasara sa kanyang mga pulso ay ang tanging ingay na bumasag sa katahimikan ng buong ballroom. Ito ang tunog ng pagbagsak ng isang imperyo na itinayo sa kasinungalingan. Ito ang tunog ng hustisya na matagal nang hinihintay. Habang inilalabas si Rafael ng mga pulis, ang huli niyang nakita ay ang mukha ng kanyang anak na nakatingin sa kanya ng may pagtataka at ang mukha ni Tala na nakatingin sa kanya ng walang emosyon, hindi galit, hindi awa,
kundi isang malamig na pagtanggap sa hindi maiiwasang katapusan. Ang silid ng korte ay malamig at walang kaluluwa. Ang bawat salitang binibitawan ng piskal ay tila martilyong pumupukpok sa kabaong ng pangalang Mondragon. Ngunit sa halip na harapin ang parusa, gumawa ng huling desperadong hakbang si Doña Celestina. Tumayo siya, nanginginig ang buong katawan at itinuro ang sarili niyang anak na nakaupo sa tabi niya, si Rafael. Siya ang may kasalanan ng lahat. Ang sigaw ni Celestina, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagkasuklam. I was just a mother trying to protect my son's legacy. Pero siya ang nagwaldas ng pera. Siya ang pumirma sa mga pekeng dokumento. Siya ang nagpumilit na paalisin si Tala. Ginawa ko lang ang lahat para pagtakpan ang mga kasalanan niya. Nakatitig lang si Rafael sa kanyang ina. Ang kanyang mukha ay blangko. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang babaeng pinag-alayan niya ng buong buhay, ang babaeng sinuway niya ang sariling asawa para sundin, ay siya ngayong naguhugas ng kamay at ipinapako siya sa krus para lang mailigtas ang sarili. Ang utang na loob na isinumbat sa kanya sa loob ng 30 taon, ang gatas na ipinadede, ang mga gabing walang tulog, ay isa lang palang puhunan na ngayon ay handa ng isugal ng kanyang ina para sa kalayaan nito. Sa loob ng malamig na detention cell, dinalaw ni Tala si Rafael. Hindi siya nagdala ng pagkain o ng mga salitang pampalubag loob. Ang tanging dala niya ay isang folder na inilapag niya sa metal na mesa sa pagitan nila. Pinirmahan ko na. Pirma mo na lang ang kulang, wika ni Tala sa boses na walang emosyon. Binuksan ni Rafael ang folder. Annulment petition. Ang dahilan, psychological incapacity and abandonment. Ang bawat salita ay tila hiwa ng labaha sa kanyang kaluluwa. Tala, pakiusap. Huwag, putol ni Tala. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Hindi ako naparito para makipag-usap tungkol sa nakaraan. Naparito ako para tapusin ito. Para maging malaya ka. At para maging malaya kami ng anak ko sa pangalan mo. Kinuha ni Tala ang isang litrato mula sa kanyang bag at ipinakita ito kay Rafael. Si Araw, nakangiti habang nasa isang swing sa parke. Malusog at masigla. Ito ang buhay na ipinagkait mo sa kanya. At ito rin ang buhay na hinding-hindi mo na pwedeng angkinin. Pirmahan mo na, Rafael, para sa kapakanan ng bata. Tinitigan ni Rafael ang litrato. Ang ngiti ng bata ay salamin ng sarili niyang nangiti noong musmos pa siya. Isang pangarap na hindi na niya kailanman maaabot. Ang bigat ng lahat ng kanyang pagkakamali ay bumagsak sa kanyang balikat. Kinuha niya ang pluma at, sa nanginginig na kamay, pinirmahan ng papel na tuluyang pumutol sa huling hibla na nag-uugnay sa kanila. Salamat! Ang tanging nasabi ni Tala. Tumayo na siya para umalis. Teka, pigil ni Rafael. May huli lang akong hihilingin. Hindi lumingon si Tala. Sabihin mo sa kanya. Sabihin mo sa anak ko na minahal ko siya kahit hindi niya naramdaman. Hindi sumagot si Tala. Nagpatuloy lang siya sa paglakad palayo. Iniwan si Rafael sa loob ng selda kasama ang mga multo ng kanyang pagsisisi. Kinabukasan, sa pagpapatuloy ng hearing, nagulat ang lahat ng tumayo si Rafael. Your Honor, I would like to change my plea. I am guilty of all charges. At nais ko pong magbigay ng testimonya laban sa aking ina. Ang bulungan ay kumalat sa buong korte. Tumingin si Celestina sa anak. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Rafael. Sinalubong niya ang tingin ng ina at sa unang pagkakataon, nakita ni Celestina ang isang lalaking hindi na niya kayang kontrolin. Sa witness stand, isinalaysay ni Rafael ang lahat. Ang panggigipit, ang paninirang puri kay Tala, ang sapilitang pagpirma sa annulment, ang pagnanakaw sa formula ni Don Amado. Hindi niya tinakpan ang sarili,
Inamin niya ang kanyang karuwagan, ngunit ibinunyag din niya ang kasakiman ng kanyang ina. Lahat ng ginawa ko ay para sa'yo, para sa pamilyang ito. Ang sigaw ni Celestina mula sa kanyang upuan. Wala kang utang na loob. Hindi para sa akin, Mama Lumanay. Ngunit matatag na sagot ni Rafael. Para sa sarili mo. Para sa pangalan mo. Kailanman, hindi mo tinanong kung masaya ba ako. Ang mahalaga lang sa'yo ay kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Itinanggi ni Celestina ang lahat, ngunit huli na. Ang testimonya ng sarili niyang anak, ang nagsilbing huling pako sa kanyang ataol. Habang reses, nakatayo si Rafael sa pasilyo, nakaposas. Sa di kalayuan, nakita niya si Araw na masayang kumakain ng ice cream habang karga-karga ni Alon. Lumapit ang isang gwardiya. Sir, oras na po. Pwede bang 1 minuto lang? Pakiusap ni Rafael. Pinagbigyan siya ng gwardiya. Dahan-dahang lumapit si Rafael sa bata. Ang tunog ng kadena sa kanyang mga kamay ay tila sumisigaw ng kanyang kahihiyan. Lumuhod siya sa harap ni Araw. Hi, champ! Bati ni Rafael. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang sarap ba ng ice cream mo? Tumingin sa kanya si Araw ng may pagtataka. Pagkatapos ay yumakap ng mahigpit sa leeg ni Alon, nagtatago sa likod ng estranghero. Ang mga mata ng bata ay puno ng takot. Mommy said not to talk to strangers. Bulong ng bata. Ang mga salitang yun, na puno ng inosenteng katotohanan, ang tuluyang dumurog sa puso ni Rafael. Mas masakit pa ito sa 10 sentensya ng habambuhay na pagkakakulong. Ito ang parusa niya. Ang makita ang sariling laman at dugo na kinatatakutan siya. Tumayo si Rafael, hindi na pinigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Tumango siya sa gwardiya, handa na siya, nang ipahayag ng hukom ang hatol, ang pagkakakulong kay Rafael at ang paglilipat ng lahat ng ari-arian ng mga Mondragon sa pangalan ni Tala bilang kabayaran sa pinsala. Tila hindi na ito narinig ni Celestina. Ang tanging naririnig niya ay ang pagkawala ng lahat, ang kanyang pera, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang anak. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang hangin ay biglang naging napakakapal. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin. Ang kaliwang bahagi ng kanyang muka ay biglang bumagsak at nangalay. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit wala ng boses na lumabas. Ang tanging nagawa niya ay bumagsak mula sa kanyang upuan. Ang kanyang katawan ay bumigay sa bigat ng kanyang sariling kasamaan. Katahimikan ang bumalot sa korte na sinundan ng sigawan at gulat. Ngunit sa gitna ng lahat, nakatayo si Tala. Hawak ang kamay ni Araw. Walang ngiti ng tagumpay sa kanyang mukha. Tanging isang malalim na buntong hininga ng isang digmaang sa wakas ay natapos na. Ang dating Mondragon Textiles ay nagbanyuhay. Ang pangalan sa harapan ng pabrika ay pinalitan na. Ngayon, ang mga letrang nakaukit sa bakal ay nagsasabing Serrano Weaving, isang pagbabalik sa orihinal, isang pagwawasto sa kasaysayan. Sa loob, ang dating madilim at maalikabok na sahig ay napalitan ng makintab at malinis na semento. Ang mga bintana ay binuksan upang pumasok ang liwanag ng araw, at ang hangin ay hindi na amoy langis, kundi amoy ng bagong pag-asa. Inuna ni Tala na ayusin ang kalagayan ng mga manggagawa. Tinaasan niya ang sahod, nagbigay ng mga benepisyo, at nagpatayo ng isang maliit na daycare center sa loob ng compound para sa mga ina na walang mapag-iiwanan ng kanilang anak. Ang sabay-sabay na ugong ng mga makinang maayos ng tumatakbo ay lumilikha ng isang bagong musika, hindi na tunog ng pagkaalipin, kundi tunog ng produksyon at dignidad. Si Rafael ay nahatulan ng 5 taong suspended sentence at community service. Ang kanyang parusa ay hindi ang rehas na bakal, kundi ang araw-araw na paggising sa katotohanang wala na siyang babalikan. Ang paglilinis ng mga kanal at pagwawalis sa mga pampublikong parke ang naging bagong buhay niya, isang malupit na paalala ng basurang itinapon niya noon.
Si Doña Celestina naman ay nakaligtas mula sa bingit ng kamatayan, ngunit ang kapalit nito ay isang buhay na masahol pa sa kamatayan. Ang stroke ay kinuha ang lakas ng kalahati ng kanyang katawan at ang kakayahan niyang magsalita. Mula sa kanyang engranding mansyon, inilipat siya sa isang simple at malinis na nursing home sa labas ng syudad, isang lugar na binabayaran buwan-buwan mula sa kaban ng Serrano Weaving. Hindi siya pinabayaan ni Tala na mamatay sa lansangan, ngunit hindi rin niya ito binigyan ng karangyaan. Isang hapon, dinalaw ni Tala ang matanda. Nadatnan niya itong nakaupo sa isang wheelchair sa tapat ng bintana, nakatingin sa pader na ladrilyo ng katabing gusali. Ang dati mapagmataas na muka ay ngayoy tabingi at walang buhay. Ang kamay na dati humahawak ng kopita ng alak ay ngayoy nakakuyom at inutil sa kanyang kandungan. Nang makita siya ni Celestina, nanlisik ang nag-iisang mata nito na may buhay pa. Sinubukan nitong bumuka ang bibig marahil upang isumpa si Tala, ngunit ang tanging lumabas ay isang garalgal na tunog na walang kahulugan. Ang galit ay nakakulong sa loob ng isang katawang hindi na sumusunod. Hindi nagsalita si Tala. Lumapit lang siya at inayos ang kumot na nakapatong sa mga tuhod ng matanda. Hinawakan niya ang kamay ni Celestina na malamig na parang yelo. Sa ilalim ng kanyang palad, naramdaman niya ang mahinang panginginig ng matanda. Panginginig dahil sa galit o marahil sa unang pagkakataon dahil sa takot. Tumalikod si Tala at tahimik na lumabas ng kwarto. Sa pasilyo, sinalubong siya ni Attorney Alon. "Okay ka lang?" tanong nito. Tumango si Tala. "Mas okay kaysa sa inaasahan ko. Hindi mo kailangang gawin ito, Tala. Hindi mo obligasyong buhayin siya." "Alam ko," sagot ni Tala habang naglalakad sila palayo sa amoy ng gamot at katandaan. "Pero hindi ko rin kayang maging katulad niya. Ang paghihiganti ay tapos na. Alon, panahon na para maghilom." Nang hapong iyon, nagpunta si Tala sa dalampasigan kung saan dati siyang dinadala ng kanyang ama para manood ng paglubog ng araw. Mag-isa lang siya. Ang hangin ay may dalang amoy ng asin at kalayaan. Ang walang tigil na bulong ng mga alon na humahaplos sa dalampasigan ay tila bumubura sa mga bakas ng paa at ng nakaraan. Mula sa kanyang bag, kinuha niya ang isang lumang papel. Ang kopya ng annulment petition na sa pilitang pinapirmahan sa kanya 5 taon na ang nakalilipas. Ang papel na ito ang simbolo ng kanyang pinakamatinding kahihiyan at sakit. Naglabas siya ng lighter. Sa isang kislap, nagliyab ang dulo ng papel. Pinanood ni Tala ang dahan-dahang paglamon ng apoy sa mga salitang minsan ay dumurog sa kanyang pagkatao. Ang itim na abo ay tinangay ng hangin, humalo sa buhangin at sa papalubog na araw. Nang maubos ang papel, nakaramdam siya ng kakaibang gaan. Ang bigat na 5 taon niyang pinasan sa kanyang dibdib ay tila sumama sa usok na naglaho sa himpapawid. Sa unang pagkakataon, huminga siya ng malalim ng walang paninikip, ng walang galit, ng walang hinagpis. "Malaya na ako," bulong niya sa hangin. Umuwi siya sa hotel na may bagong kapayapaan sa puso. Pagdating niya sa kanyang kwarto, may isang sobre na naghihintay sa kanya sa ibabaw ng mesa. Wala itong pangalan ng nagpadala. Ang tanging nakasulat ay ang kanyang pangalan, Tala. Kinabahan siya. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob, may isang pirasong papel na nakatupi. Ang sulat kamay ay magaspang. Tila sulat ng isang taong hindi sanay magsulat, ngunit pamilyar. "Tala, walang araw na hindi kita naiisip. Walang gabi na hindi ko pinagsisihan ang lahat. Alam kong huli na para sa akin, pero hindi pa huli para sa'yo. Maging masaya ka. Karapat-dapat ka. Patawarin mo ako." Rafael. Hawak ang sulat, napupo si Tala sa gilid ng kama. Ang mga salitang nabasa niya ay hindi na nagdulot ng galit o sakit. Sa halip,
Ang naramdaman niya ay isang malalim at nakalulunod na awa. Awa para sa lalaking minsan niyang minahal at awa para sa buhay na sinayang nilang dalawa dahil sa karuwagan at kasakiman. Itinabi niya ang sulat sa loob ng isang libro, hindi para itago bilang isang alaala, kundi para isara bilang isang kabanata. Ang pagpapatawad ay hindi pa niya kayang ibigay ng buo, ngunit ang pagtanggap na tapos na ang lahat, ay nagsisimula ng mamukadkad sa kanyang puso. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay nagsisimula ng sumindi, kumikinang na parang mga bituin na nahulog mula sa langit. 5 taon na ang nakalipas nang dumating siya sa syudad na ito. Dala ang isang basag na puso at isang buhay sa kanyang sinapupunan. Ngayon, nakatayo siya sa tuktok nito, buo, matatag, at handa nang yakapin ang bagong umaga. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang yaya ni Araw. "Nars, kumusta ang baby ko?" "Okay na okay po, Ma'am Tala." Masiglang sagot sa kabilang linya. Katatapos lang po niyang i-recite ang buong alpabeto ng pabaliktad. Napangiti si Tala, isang tunay at maligayang nangiti. Ang tunog ng pangalan ng kanyang anak ay ang tanging lunas na kailangan niya. Pauwi na si Mommy. Iyon ang simula ng paghilom. Hindi ito isang biglaang paglimot, kundi isang dahan-dahang pagtanggap. Ang mga sugat ay naroon pa rin, ngunit hindi na sila sariwa at dumudugo. Nagiging peklat na sila, mga marka ng isang laban na kanyang ipinanalo, mga paalala ng kanyang katatagan, at mga simbolo ng isang bagong buhay na sa wakas ay tunay nang sa kanya. Ang hardin ng bago niyang bahay sa tabi ng dagat ay puno ng halakhak ng mga bata at ng matamis na amoy ng chocolate cake at sariwang bulaklak. Ang mga lobo na may iba't ibang kulay ay sumasayaw sa ihip ng hangin at ang mga palamuting papel ay kumikinang sa ilalim ng ginintuang sikat ng araw. Ito ang ika-6 na kaarawan ni Araw at ang bawat sulok ng paligid ay sumisigaw ng purong kaligayahan. Nakatayo si Tala sa di kalayuan, hawak ang isang baso ng fruit juice, pinapanood ang kanyang anak na masayang nakikipaghabulan sa mga kalaro nito. Ang puso ni Araw ay malakas na at malusog. Ang kanyang mga pisngi ay mamula-mula at ang kanyang tawa ay ang pinakamagandang musika sa pandinig ni Tala. Bawat ngiti ng bata ay tila nagbubura sa bawat luhang pumatak sa kanyang mga mata noon. Sa gitna ng kasiyahan, napadako ang tingin ni Tala sa kalsada sa labas ng kanilang bakod. Doon, sa ilalim ng isang puno ng akasya, nakatayo ang isang lalaki. Ang kanyang damit ay simple, isang kupas na polo shirt at pantalong maong. Ang kanyang balat ay mas maitim na ngayon dahil sa sikat ng araw, at ang kanyang mga balikat ay tila mas mababa, hindi na kasing taas ng dati. Si Rafael, hindi ito lumalapit, nakatayo lang ito roon. Tahimik na pinapanood ang selebrasyon na hindi na siya kailanman magiging parte. Nakita niya nang biglang madapa si Araw sa damuhan. Sa isang iglap, umakma si Rafael na tumakbo papasok. Ang kanyang katawan ay kusang gumalaw dahil sa pag-aalala ng isang ama. Ngunit natigilan siya. Napahawak siya sa bakal na gate. Ang kanyang mga daliri ay kumuyom. Pinipigilan ang sarili. Mabilis na nilapitan ni Tala si Araw at tinulungang tumayo. Pagkatapos punasan ang dumi sa tuhod ng bata, muli siyang tumingin sa direksyon ni Rafael. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang galit, walang pagkasuklam, walang pag-ibig. Ang tanging naroon ay isang malalim na pag-unawa. Dahan-dahang itinaas ni Tala ang kanyang kamay at marahang tumango. Isang tango ng pagpapatawad, isang tango ng pamamaalam, isang tango na nagsasabing, "Tapos na, maging payapa ka na." Naiintindihan ni Rafael ang mensahe. Tumango rin siya pabalik. At sa kanyang mga mata, nakita ni Tala ang pagtulo ng isang luhang, matagal nang kinikimkim,
Tumalikod si Rafael at nagsimulang maglakad palayo. Ang kanyang anino ay dahan-dahang nilalamon ng dapit hapon, hindi na muling lilingon pa. Kinabukasan, sa isang bulwagan na puno ng mga kababaihan, inilunsad ang hibla ng Pag-asa Foundation, isang scholarship program para sa mga single mothers na nais matutong manahi at magnegosyo. Tumayo si Tala sa entablado, hindi bilang si Miss Amihan na kinatatakutan sa business world, kundi bilang si Tala, ang anak ng mangingisda. Ang buhay natin ay parang isang habihan. Panimula niya. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng inspirasyon. Minsan, ibinibigay sa atin ang mga sinululid na magaganda ang kulay. Minsan naman, ang ibinibigay ay mga sinulid na marurupok, gusot, at maitim. May mga pagkakataon na ang mismong mga taong inaasahan nating tutulong sa atin na maghabi ang siyang gugupit sa huling hibla ng ating pag-asa. Huminga siya ng malalim, pero ang natutunan ko po ay ito. Tayo, mga kababaihan, ang may hawak ng karayom. Tayo ang may kapangyarihang ayusin ang gusot, pagdugtungin ang naputol, at lumikha ng isang obra maestra mula sa mga retaso ng ating nakaraan. Ang pundasyong ito ay hindi lamang tungkol sa pananahi ng damit. Ito ay tungkol sa pananahi ng mga nasirang pangarap. Pagkatapos ng kanyang talumpati, umugong ang masigabong palakpakan. Nilapitan siya ng mga babaeng umiiyak, yumayakap sa kanya, nagpapasalamat sa pag-asa na kanyang ibinigay. Nang gabing iyon, habang papalubog na ang araw, magkatabing nakaupo si Tala at Attorney Alon sa buhanginan. Pinapanood si Araw na gumagawa ng sandcastle malapit sa tubig. Ang kulay kahel na liwanag ng langit ay nagpipinta sa kanilang mga mukha. "Masaya ka na ba talaga?" tanong ni Alon. Hindi nakatingin kay Tala, kundi sa malayong abot-tanaw. Tumingin si Tala sa kanyang anak. Tumakbo ito palapit sa kanya at yumakap ng mahigpit. "Mommy, I love you the most," sabi ng bata. Ang kanyang hininga ay amoy candy. Hinalikan ni Tala ang tuktok ng ulo ni Araw at niyakap ito pabalik. "Mahal na mahal din kita, anak," sagot niya. "At mahal ko na rin ang sarili ko." Napangiti si Tala, isang ngiting totoo at nagmumula sa puso. Tumingin siya kay Alon at sumagot, "Oo, Alon. Masaya na ako." Walang mga salita ng pag-ibig na namutawi sa kanilang mga labi. Walang mga pangako ng walang hanggan. Ang naroon lamang ay ang tahimik na presensya ng dalawang taong nagkakaintindihan, ang mahinang hampas ng alon sa dalampasigan, at ang init ng papalubog na araw na nagbabadya ng isang magandang umaga. Hawak ni Tala ang kamay ng kanyang anak. Sa kabilang dako, naroon si Alon na handang umalalay. Hindi na niya kailangan ng prinsipe para iligtas siya. Siya na ang reyna ng sarili niyang kaharian. Lumipas ang 3 taon. Ang hangin ay nagbago at ang mga sugat na dati sariwa ay naghilom na at naging bahagi na lamang ng isang masalimuot ngunit magandang disenyo. Sa isang marangyang bulwagan sa Singapore, ang liwanag mula sa mga chandelier ay tila mga bituin na bumabagsak sa mga eleganteng kasuotan ng mga panauhin. Sa entablado, nakatayo si Tala. Hawak ang isang tropeong kristal na kumikinang. Ang parangal, International Woman Entrepreneur of the Year. Ang kanyang kangiti ay hindi na isang sandata o isang maskara. Ito ay isang tunay na salamin ng kanyang kaluluwa. Habang nagpapasalamat, hindi ang mga mayayamang mukha sa harapan ang kanyang tinitingnan. Ang kanyang mga mata ay nasa isang hilera ng upuan sa likuran, kung saan nakaupo ang unang batch ng mga scholar mula sa kanyang pundasyon, mga inang mag-isa na dati walang pag-asa, ngunit ngayoy mga may-ari na ng sarili nilang maliliit na patahian. Sila ang kanyang tunay na tropeo. Sa isang maliit at maingay na talyer sa malayong probinsya ng Laguna, isang lalaking puno ng grasa, ang mukha ang lumabas mula sa ilalim ng isang lumang kotse. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo
gamit ang likod ng kanyang kamay na puno na ng kalyo. Si Rafael, isang customer, ang nag-abot sa kanya ng bayad at isang boteng malamig na tubig. Ngumiti si Rafael, isang ngiting simple at totoo. Ang uri ng nangiting hindi nabibili ng pera. Sa kanyang pag-upo sa isang lumang gulong para magpahinga, natanaw niya ang mga batang naglalaro ng habulan sa kalsada. Napangiti siya ng mapait, ngunit ang sakit ay panandalian na lamang. Natagpuan na niya ang kapayapaan, hindi sa yaman, kundi sa pagod ng isang marangal na trabaho at sa katahimikan ng isang buhay na walang pagpapanggap. Sa loob ng isang tahimik na silid sa isang nursing home, isang matandang babae ang nakaupo sa kanyang wheelchair, nakaharap sa telebisyon, si Celestina. Ang screen ay nagpapakita ng isang news report tungkol sa tagumpay ng isang Pilipinas sa ibang bansa. Lumitaw ang mukha ni Tala, masaya at makinang. Ang mga mata ni Celestina ay nanatiling blanko. Ngunit sa isang sulok nito, isang patak ng luha ang dahan-dahang gumapang pababa. Sa kanyang pisnging, hindi na makagalaw. Isang luhang hindi para sa galit, kundi para sa lahat ng nawala. Ang yaman, ang kapangyarihan, ang paggalang, at higit sa lahat, ang pamilyang siya mismo ang sumira. Ang kamera ay bumabalik kay Tala. Nakatayo siya sa balkonahe ng kanyang hotel, tanaw ang karagatan. Ang hangin ay banayad na humahaplos sa kanyang buhok. Ang kanyang isipan ay naglalakbay pabalik. Voiceover ni Tala. Ang buhay ko dati ay isang gusot na sinulid. Ibinato sa isang madilim na sulok at kinalimutan. Maraming beses kong sinubukang kalasin ang buhol, ngunit sa bawat hila, lalo lang itong humihigpit. Itinuro sa akin ng mundo na ang isang babae ay dapat maging mahina, dapat magtiis, dapat yumuko. Ngunit ang hindi nila alam, sa loob ng bawat babae ay mayroong isang manghahabing hindi natatakot sa dilim, hindi sumusuko sa mga gusot. Ang mga hibla ng sakit, ginawa kong kulay ng katatagan. Ang mga hibla ng pagtataksil, ginawa kong hibla ng pagpapatawad. At ang hibla ng pag-ibig, hindi mula sa iba, kundi mula sa aking sarili. Ang siyang naging pundasyon ng aking bagong obra. Ang kwento ko ay hindi tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa paghahabi. Ang paghahabi ng isang bagong buhay, isang bagong pagkatao, mula sa mga retaso ng kahapon. Huwag kayong matakot sa mga gunting ng tadhana. Dahil sa bawat hiblang pinuputol nito, isang pagkakataon ang ibinibigay sa atin upang maghabi ng isang disenyo na mas maganda, mas matibay, at tunay na atin.